Kabanata 461. Kinagabihan, sinundo ni Maisie si Riley. Si Riley ay nakasuot ng suspender skirt at nakapusod, mukhang dalisay at energetic. Sumakay siya sa kotse at kinabit ang seatbelt niya. Bakit mo naisip ang yayain akong uminom ng biglaan? Pinaandar na ni Maisie ang sasakyan at umalis na. Isang nakakalumo ng ngiti lang ang binigay niya. Bad mood ako. Kayo ni Nolan, nag-away ba kayo o ano? Ramdam ni Riley ang kanyang emosyon. Diba maayos na ang lahat sa inyong dalawa bago kayo pumunta sa Stoslow? Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie, ngunit hindi niya kaya nabigkasan ang pangungusap na maghihiwalay na kami, sa huli. Hindi niya ito sinabi, siguro dahil gusto niyang mapanatili ang kasal sa harap ng iba, kahit na nagsisinungaling lang siya sa sarili niya. Pagdating nila sa isang bar, pareho silang nag-order ng cocktail. Hinalo ni Riley ang inumin gamit ang isang straw at tumingin sa kanya. Okay ka lang. Natigilan si Maisie ng ilang segundo ngunit binago ang usapan. May balak ka bang i-delay ang kasal mo kay Luis? Sinulyapan siya ni Riley at saka bamulong, ayoko rin magpakasal pero ang tatay ko, si Tita Lucas, at ang tiyahin ko ay lubos na umaasa sa kasal na ito. Alam mo naman ako, ayokong magpakasal dahil sa koneksyon na mapapakinabangan ng pamilya ko. Maaari bang tawaging kasal ang pag-aasawa ng walang anumang pag-ibig at pagmamahal? At saka, hindi naman kami nagkakasundo palagi ni Luis. Lagi kaming nag-aasaran sa tuwing magkikita kami. Besides, tiningnan ko na ang tungkol sa kanya. May ex-girlfriend siya na isang supermodel, at maganda ang figure at bootylicious na katawan kung ikukumpara sa akin. Ngunit gayon pa man, nakipaghiwalay siya sa kanya sa huli. Magsasalita pa sana si Maisie nang biglang lumipat ang tingin niya sa lalaking tumabi kay Riley. Gusto niyang paalalahanan si Riley, ngunit ang madaldal na salita ni Riley at mabilis na bilis ng pagsasalita ay naging imposible para sa kanya na magsalita. Sa bandang huli, tinapik na lang niya ito na nakakaawa. Ano ba ang tinatapik mo sa akin? Sa tingin ko hindi ako mali. Siya ay isang mabisyo at emosyonal na hindi matatag na tao, patuloy na sinabi ni Riley ang kanyang mga paniniwala, ngunit ang kanyang boses ay naging pahina ng pahina. Pagkatapos ay sinundan niya ang linya ng paningin ni Maisie at lumingon, nakita niya si Luis na nakatayo sa tabi niya. Mukhang hindi sila nakita ni Luis. 2 baso lang ng alak ang hiniling niya sa bartender. Habang si Riley ay lumapit kay Maisie at bamulong, hindi niya narinig, di ba? I guess so. Tumanggaw si Maisie. Si Luis, na kumuha ng alak mula sa bartender ay lumingon sa kanilang dalawa, kayo lang bang dalawa ang nandito? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Oo pinsan, nandito ka ba kasama ng mga kaibigan mo? Anong tawag mo sa akin? Medyo nagulat si Luis, kung tutusin, hindi pa siya tinuring ni Maisie bilang pinsan niya. Aking pinsan. Nagkibit balikat si Maisie at saka ipinatong ang kamay sa balikat ni Riley, sinusubukang gawing normal ang sarili hanggat maaari. Hindi mo ba ako yayain at ang aking cousin-in-law na mag-inuman? Kinilig si Riley at inalis ang kamay sa balikat niya. Sino ang iyong cousin-in-law? Itong slut. Ang alam lang niya ay gawin akong tanga. Napatingin si Luis kay Riley at saka muling tumingin kay Maisie. Sumama kayo sa akin. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang braso sa mga balikat ni Riley at naabutan si Luis habang si Maisie naman ay hinihila si Riley. Pagdating nila sa pinto ng private room, nagulat si Maisie nang makitang nakaupo si Helios sa gitna ng mga binata sa silid. Nagulat si Riley, sumugod siya sa gilid ni Helios, at umupo. Helios, lagi kang workaholic. Bakit ka nandito, umiinom? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Helios, libre ako bukas, at bihira lang iyon, kaya lumabas ako para makisama sa ilang kaibigan. With that said, napatingin siya kay Maisie na papalapit sa kanila. Miss Vanderbilt, nandito ka rin. Tumanggaw si Maisie sa kanya at umupo sa sulok. Ang iba pang 3 lalaki ay nakadamit ng kapansin-pansin, pambihirang mga damit. Kahit na ang kanilang hitsura at ugali ay hindi kasing ganda ni Helios at Luis, mayroon silang sariling mga merito, at kilala nilang lahat si Riley. Kabanata 462. No, nakakapagtaka na tinawag mo talaga ang fiancé mo dito para uminom. May hawak na red wine glass si Tanner Hannigan, at nakatutok ang tingin kay Luis habang nanunukso at tumatawa. Hindi siya sinagot ni Luis. Inihagis sa kanya ni Riley ang mga merienda sa mesa. Kalokohan. Anong dinadaldal mo dyan? Iniwasan ni Tanner ang mga projectiles at tumawa. Lahat tayo ay nakatira sa iisang lipunan.
Sino ang hindi makakaalam tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Hills at ng Lucas? Walang sino man sa pangkat ng lipunan ang hindi nakakaalam tungkol sa balita tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Hills at Lucas. Ito ay isang katotohanan na naplano at inihanda sa buong orasan. Kahit na ayaw tanggapin ni Riley ang katotohanan, hindi niya ito maitatago sa buong buhay niya. Si Donovan Santiago, na nakaupo sa tabi ni Luis, ay tinukso rin si Helios ng tumawa. Hells, hindi mo pa rin ba pinag-iispan ang tungkol sa kasal mo? Ibinaba ni Helios ang kanyang baso. Hindi ako nagmamadali. Hindi ka ba nagmamadali? Halos magkasing edad lang kayo ni Nolan. Oo nga pala, ilang taon na pala mula noong huling nakasama natin si Nolan para sa isang get-together, di ba? Tumingin si Tanner kay Donovan. May pamilya na siya ngayon. Hindi na siya bachelor tulad mo na paikot-ikot at nanliligaw ng mga babae. Hoy, kailan mo pa ako nakitang nangunguha ng mga babae? Huwag mo akong sir-on. May iba pang babae dito sa kwarto. Nalipat ang tingin ng lahat kay Maisie pagkatapos sabihin iyon ni Donovan. Tinampot ni Maisie ang baso ng alak at bahagyang inalog. Simula nang pumasok sila hanggang sa mag-usap sila, nakaupo lang siya doon sa sulok, umiinom mag-isa. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang umupo sa tabi niya. Parehong mukhang balisa sina Luis at Helios. Hindi alam ni Jaden Lichtenberg kung sino si Maisie, at medyo nakainom na siya. Ang kanyang nakasanayang playboy na estilo ay kapansin-pansin nang iyakap niya ang kanyang mga braso sa kanyang balikat at sinabi sa dalawa, masyadong ninyo nang napabayaan ang bell na ito, talagang pinabayaan ninyo siyang umupo dito at uminom mag-isa. Pero hindi mahalaga, iinom ako kasama siya. Nang may sasabihin pa sana si Riley, malamig na tanong ni Helios, Jaden, kilala mo ba kung sino siya? Alam ni Tanner at Donovan ang pagbabago sa ekspresyon ni Helios, kaya't tinitigan nila ng matagal si Maisie at medyo naramdaman na medyo pamilyar siya. Medyo tipsy na si Jaden kaya wala na siyang pakialam. Sino siya? Paano ko malalaman iyon? Hindi ba siya nandito para maglasing din? Magsasalita na sana si Helios, ngunit nakita niya si Maisie na nakipag-toast sa kanya, oo, nandito tayong lahat para maglasing, kaya magsaya tayo ngayong gabi. Halatang medyo nagulat sina Luis at Helios sa pagiging mahinahon niya. Naramdaman pa nila na may mali sa kanya. Biglang tumabi si Riley at nagtatampo na sinabi kay Jaden, kung maglalasing ka kasama ang asawa ni Mr. Goldman, malamang nalumutang ang ulo mo sa Yerp River bukas. Mer Goldman. Nang marinig ang dalawang salitang ito, natahimik si Jaden at tumingin sa kanya. Anong sinabi mo? Si Mrs. Goldman pala. Labis na nagulat si Tanner. Narinig na nila siya, ngunit hindi pa nila siya nakita ng personal. Ito ay isang sensasyon ng ipahayag ni Mr. Goldman ang kanilang kasal. Nailathala ito sa pahayagan noon, kaya sa wakas ay naalala niya ang pamilyar na mukha na ito. Biglang inalis ni Jaden ang kamay na nakapulupot sa balikat ni Maisie at medyo lumayo sa kanya. Gaano man siya kay tikot-takot, hindi siya maglalakas loob na linlangan si Mrs. Goldman na makipag-inuman sa kanya. Tumayo si Luis, lumakad, at umupo sa upuan ni Jaden, habang hawak-hawak lang ni Maisie ang baso ng alak sa kanyang kamay at hindi pa nakakainom. Kitang-kita sa mata na hindi siya masaya at hindi rin nalulungkot. Medyo asul lang ang pakiramdam niya. Ibinaba niya ang wine glass at tumayo. Ituloy niyo lang ang pag-inom. Lalabas ako para mamasyal. Tumayo si Riley. Sa kasamaang palad, lumabas na si Maisie sa private room. Gusto siyang sundan ni Riley, ngunit pinigilan siya ni Helios. Tumayo siya. Pupunta ko siya. Bilang isang babae, hindi siya ligtas doon, at ang pagsama mo sa kanya ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Pinagmasdan ni Riley si Helios na nagsuot ng maskara at cap at hinabol si Maisie, hindi alam kung ano ang maaari niyang gawin ng ilang sandali. Kabanata 463. Ayaw ni Riley na maiwan mag-isa, kaya kinukuha niya ang kanyang handbag nang tumalikod siya ay nakita niyang nasa couch ang phone ni Maisie. How did she? Nang kunin niya ang telepono at tapikin ang screen, nakita niya ang isang hindi pa nababasang text message nang umilo ang screen. Halatang gulat na gulat siya nang makita ang laman ng text message. Napatingin si Luis sa kanya. Ito ba ang phone niya? Hindi sumagot si Riley, kinuha ang kanyang handbag, at mabilis na tumakbo palabas ng silid. No, ano sila? Tanong ni Donovan habang ang dalawa pa ay mukhang medyo nalilito. Huminga ng malalim si Luis at tumayo. Magpatuloy lang kayo. Susundan ko sila at aalamin ko ang mga bagay-bagay.
Pagkalabas ni Riley ng bar, lumapit si Luis sa kanya, hinawakan siya, at dahan-daang sinabing, tawagan mo si Helios at tanungin kung nasaan siya. Dadalhin kita doon. Nakatulala pa rin si Riley. Akala ni Luis ay hindi siya nito narinig at may sasabihin pa sana siya nang biglang tumingin sa kanya si Riley. Gusto ni Mr. Goldman na hiwalayan si Zay. Nakaupo si Maisie sa bench sa tabi ng neon fountain. At nang dumating si Helios, siya na lang ang naiwan sa parke. Lumapit si Helios sa kanya. Gabing-gabi na ngayon. Hindi ka ba natatakot na mag-alala si Nolan sa iyo kung mananatili kang mag-isa sa ganitong lugar? Mag-aalala ba siya sa akin? Tumigil sa pagsasalita si Maisie sa katumingin sa kanya. Bahagyang naging walang pakialam ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi mo alam na gusto niya akong hiwalayan, di ba? Mukhang nakapagdesisyon na siya. Gusto kanyang hiwalayan. Ang panandaliang pagkabigla sa mga mata ni Helios ay nawala halos kaagad. Nagpatuloy siya. Ipinagawa na niya ang draft ng mga papeles ng diborsyo at naiprint na. Ano pa bang magagawa ko? Isang ngisi ang binigay ni Maisie na puno ng pangungutya sa sarili. Binigyan niya ako ng kustodiya sa mga anak ko at kalahati rin ng shares ng Black Gold. Talagang makonsiderasyon siyang tao, ha? Hindi siya nakipagtalo sa akin, hindi sinubukang kunin ang anumang bagay mula sa akin, at binigyan pa ako ng mga bahagi. Talagang isang magandang deal para sa akin na pumayag sa diborsyo. Gayunpaman, ang gusto ko lang malaman ay kung bakit kailangan niya akong hiwalayan. Halatang nagmamalasakit pa rin siya sa akin at mahal pa rin niya ako. Ibinaba ni Helios ang kanyang tingin at ngumiti. Naiisip pa rin niya ito kahit na sinusubukan niyang makipagdiborsyo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng kalahati ng mga share ng Black Gold? Walang sinabi si Maisie. Mahinahong sinabi ni Helios, kahit na si Nolan at iba pang shareholder ay nagmamay-ari ng kalahati ng mga share ng kumpanya, kung pagmamay-ari mo ang kalahati, nangangahulugan ito na ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Black Gold. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya kay Maisie, na nakaupo sa bench na may komplikadong ekspresyon, at mamantong hininga. Ibinibigay niya sa iyo ang buong kumpanya. Medyo nabigla siya. Nais ni Nolan na ibigay sa akin ang Black Gold na nakabalat kayo. Paano kaya ito? Nawala na ba siya sa isip niya? Umupo si Helios sa tabi niya. Parang si Nolan ay hindi makikipaglaro sa damdamin ng mga babae. Naisipan pa niyang ibigay sa iyo ang buong Black Gold sa hiwalayang ito. Kung ang mayroon ka sa kanya ay isang laro lamang sa kanya, sa tingin mo ba ay makukuha mo ang alinman sa mga bagay na ito mula sa kanya? Nanatiling tahimik si Maisie. Hindi niya masyadong naisip ang tungkol dito nang sabihin ni Nolan ang diborsyo. Naisip lang niya na ginagamit ni Nolan ang mga ito para hiyain siya at pilitin siyang pumayag sa diborsyo. Mukhang kilalang kilala mo si Nolan. Siya'y ngumiti. Pinagkrus ang mga paa ni Helios. Bagamat nakasuot siya ng casual at low-key na damit, cap, at mask, hindi pa rin niya maitago ang kanyang kakisigan. Kung si Nolan ay isang baso ng matapang na alak, na lubhang nakalalasing kapag nainom, kung gayon si Helios ay isang tasa ng tsaa. Habang may nakakatikim sa kanyang ugali, mas tumitindi ang nararamdaman nila para sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag niya, lumaki kami ni Nolan ng magkasama, at dati ay naiinggit ako sa kanya. Naiinggit sa kanya, nagulat si Maisie. Si Helios ay isinilang na walang kakulangan sa anumang bagay, na may sikat na pinagmulang pamilya, at ang kanyang mga ninuno ay naging opisyal sa mga henerasyon. Ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay dapat na kinaiinggitan ng marami, di ba? Kabanata 464. Oo, naiinggit ako sa kanya dahil sa pagkakaroon niya ng mga magulang na nagmamahal sa kanya, at naiinggit ako sa kalayaan na mayroon siya. Nakangiting paliwanag ni Helios, ang pangungulila sa kanyang mga mata ay nagparamdam kay Maisie na talagang naiinggit siya kay Nolan. Walang pakialam na idinagdag ni Helios, minsan ay may nagsabi sa akin na magiging isang trahedya kung ang mga tao ay walang anumang pangarap at walang lakas ng loob na mabuhay para sa kanilang sarili ngunit alam lamang kung paano sundin ang mga patakaran at mabuhay sa mundong ito, tumalon mula sa isa at sa iba pang araw. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Ang nagsabi niyan ay ang nanay ni Nolan, si Tita Natasha Knowles, ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita. Mabagal niyang sinabi. Ang mga matatanda sa aking pamilya ay palaging napakahigpit. Noong bata pa ako, bukod sa pag-aaral ng kagandahang asal at itinatag na mga kasanayan, kailangan ko ring magbasa ng iba't ibang libro na pandagdag sa aking kaalaman. At pagkatapos kong pumasok sa isang pribadong kolehiyo, kailangan kong matuto ng higit pang mga bagay.
Kaya, wala akong sapat na oras para magpahinga. Hindi nga ako naglakas loob na umasa na magkaroon ako ng mga kaibigan noon. Naunawaan ni Maisie na ang pagiging isinilang sa isang prestihiyosong pamilya ay magpapala ng isang marangal na katayuan, ngunit ang mga alituntunin na dapat sundin ng isa ay magiging lubhang mahigpit din. Kung gayon, paano kayo nagkakilala ni Nolan? Tila may kapritsyo si Maisie at biglang gustong malaman ang tungkol sa pagkabata ni Nolan. Nagpatuloy si Helios sa kwento. Pinarusahan ako ng pamilya ko na lumuhad sa harap ng mga larawan ng mga ninuno ko dahil nagkamali ako noon. Masyado akong naagrabyado at tumakbo palayo sa mansyon. Noon ay nabangga ko si Nolan at ang kanyang ina sa kalye. Si Helios ay ilang taon pa lamang noon, at si Nolan ay mas matanda lamang sa kanya ng 1 taon. Nakita siya ni Natasha na umiiyak na walang magawa sa sulok, kaya lumapit siya para tanungin siya tungkol sa kanyang engkwentro at pagkatapos ay dinala siya pabalik sa mansyon ng Goldman. Simula noon, nagkakilala na sila ni Nolan. Madarama ni Helios ang walang malasakit na kaligayahan sa Goldman Mansion, at doon niya mararamdaman ang init ng isang tahanan. Maganda ang pakikitungo ni Natasha sa kanya. Pupunta siya sa mansyon ng Goldman para maglaro tuwing malaya siya, at gagawan siya ni Natasha ng paborito niyang merienda na para bang isa siya sa mga anak niya. Nang mapansin ni Nolan kung gaano kagusto ng kanyang ina si Helios noon, naging napaka-calculative niya, nagseselos at palaging gustong makipagsagutan sa kanya. At sa tuwing hindi siya nanalo sa sagutan o santukan, iiyak na lang si Nolan. Umagalpak ng tawa si Helios, pero may mga pagkakataong maganda ang pakikitungo sa akin ni Nolan. Bibigyan niya ako ng gamot sa tuwing mahahatulan akong lumuhad sa harap ng mga larawan, at bahagyang namamaga ang aking mga tuhod. Isasama niya ako sa paglalaro ng basketball kapag sinabi ko sa kanya na hindi pa ako nakakalaro ng basketball. Siya rin ang nagdala sa akin sa dalampasigan nang sabihin ko sa kanya na hindi pa ako nakakita ng karagatan. Bagamat palagi kaming panagagalitan ng tatay niya nang malaman ito, si Nolan ang tumatayo para sa akin. May isang araw nga na pumunta siya sa bahay ko at pinagalitan ng lolo ko dahil lang sa binugbog niya ako. At para matulungan akong mailabas ang galit ko, pinakawalan niya lahat ng canary na pinalaki ng lolo ko. Napakamahal ng mga canary na iyon, at labis nitong ikinagalit ang aking lolo noon. Napangiti si Maisie. Ganun na ba siya kakulit noon? Tumanggaw si Helios, hanggang sa naaksidente si Tita Natasha ay tuluyan na siyang nagbago. Hindi na niya gusto ang saya at asaran, siya ay tahimik, at maging ang kanyang mga emosyon ay hindi na maintindihan. Ilang taon ko na rin siyang hindi nakita pagka-graduate ko ng high school. Nakasama ko lang siyang muli sa isang piging na naganap pagkatapos niyang bumalik mula sa kolehiyo upang kunin ang black gold. Bumaba ang tingin ni Maisie. Nakapasok ka ba sa entertainment industry dahil sa kanyang ina? Oo, tumingin si Helios sa kanya. Dahil minsan niyang sinabi sa akin na hindi makokontrol ng isang tao ang kanilang pinagmulan, ngunit ang kanilang buhay ay ibang kwento. Ayokong matali sa mga bushay sa buong buhay ko gaya ng ginawa ng tatay ko. Ayokong hindi magawa ang gusto kong gawin at maghintay sa pamilya ko na ayusin ang lahat para sa akin. Alam mo bang hindi makapili ang tatay ko ng babaeng gusto niyang makasama sa kanyang buhay? Kabanata 465. Napatigil si Maisie sa pagsasalita. Narinig ko mula kay Cherry ang tungkol sa kwento sa pagitan ng Butchers at ng Knowles. Kung hindi sumuko si Yael kay Natasha dahil sa pag-aayos ng pamilya niya noon, siguro hindi si Nolan ang Nolan na nakilala at minahal ko. Hindi rin sana si Helios ang Helios na nakaupo sa tabi ko. Ang lahat ay naitakda na, at kung hindi pa nagbago ang isip ko noon, marahil ay hindi ko na nakilala si Nolan. Ang walang katotohanan na pangyayari mula 6 na taon na ang nakalilipas ay humantong sa amin na tumapak sa buhay ng isa't isa, na naghahasik ng binhi na sisibol lamang. Pagkalipas ng 6 na taon, muling umikot ang takbo ng kapalaran, na naging dahilan upang muling magkasalubong kami. Pero hindi ba't ito lang ang pinili ko? Kung hindi ko piniling bumalik sa Slakova upang ipaglaban ang Vanna ngunit patuloy na tinatamasa ang katanyagan at kapalaran na aking natamo sa Stoslow, maaaring hindi ko pa nakilala ang ama ng aking mga anak. Sumilip si Helios sa kanyang relo. Napakagabi na, ihahatid na kita pa uwi. Pagkatapos ng napakaraming narinig, hindi na nakaramdam ng pagkabagot si Maisie, kaya tumayo siya at sinabing, "Salamat. Hindi mo na kailangang maging magalang sa paligid ko. Dahil nakatadhanang laging mag-cruise ang landas ng natin, ituring kita bilang kaibigan ko." Ngumiti si Helios. Lumabas ng park sina Maisie at Helios at nakita si Nolan na nakatayo sa harap ng sasakyan na malungkot na nakatingin sa kanila.
Ilang araw nang hindi nakita ni Maisie si Nolan. At nang muli niya itong makita, natuklasan niyang tila pamayat ito ng husto. Gayunpaman, masaya siya dahil hinanap siya nito. Nagsimulang tumakbo si Maisie patungo kay Nolan, ngunit narinig niya ang sinabi nito kay Helios nang walang pakialam, kung gusto mo si Maisie, maaari mo siyang makuha sa sandaling tapos na kami sa aming diborsyo. Ang isang maikling pangungusap ay sapat na upang pigilan siya sa pagmamadaling lumapit. Pinaikit ni Helios ang kanyang mga mata. Gagawin mo ba ng kusang loob? Gumuso si Nolan. Babae lang siya. Hindi naman ganoon kahirap gawin iyon. Ang nanginginig na puso ni Maisie ay parang hinihiwa ng isang talam, ang kanyang hininga ay sobrang bigat, at ang saya at pag-asa sa kanyang mukha ay nawala sa isang iglap. Sinulyapan ni Helios si Maisie at sinabing hindi nagmamadali, kung gayon, bakit mo ibibigay sa kanya ang kalahati ng bahagi ng Black Gold sa pamamagitan ng diborsyo? Hindi ko akalain na ikaw ang tipo ng tao na mag-aabot ng ganito kalaking bahagi ng share ng Black Gold sa iba. Naging tense ang ekspresyon ni Nolan, ngunit hindi niya hinayaang may makapansin sa nakatagong emosyon sa ilalim ng kanyang mga mata. At the end of the day, hindi ko kailangan ng share na iyon. Ginagawa ko lang yon para makaalis siya. Ito ay pareho kahit na sino ang may-ari ng Black Gold sa huli. Nagkataon lang, isa ka sa mga huling benefactors ng transaksyong ito. Kumunat ang noo ni Helios. Sa hindi inaasahan, isang figure ang biglang sumugod kay Nolan at sinuntok ito sa pisngi bago pa makakilo si Helios. Pati si Maisie ay nagulat din. Si Nolan, na sinuntok, ay nakahanap kaagad ng balanse, tumayo sa kanyang mga paa, hinimas ang gilid ng kanyang dagwang labi gamit ang kanyang mga daliri, at nag-click sa kanyang dila. Hinayla naman ni Luis si Riley na kakahabol lang sa kanya. Luis Lucas, nawala ka na ba sa isip mo? Talagang gumawa siya ng hakbang kay Nolan Goldman. Nawala na ba ang isip ko? Tanong ni Luis, diretsyong nakatingin kay Nolan habang medyo nanlamig ang tingin nito. Nolan Goldman, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa isa ka sa mga Goldman. Dahil hindi ka marunong magsalita na parang tao, sasanayin kita hanggang sa malaman mo kung paano kumilos bilang isang hayop. Ikaw, walang pakialam at walang pagdadalawang isip na tugon ni Nolan. Patuloy na hinihila ni Riley si Luis paatras habang nagtatakang nakatingin kina Nolan at Maisie. Nabasa niya ang laman ng text message ni Maisie nang hindi sinasadya, at hindi siya makapaniwalang totoo na gusto siyang hiwalayan ni Nolan. Not to mention na ngayon lang nila narinig lahat. Paano nasabi ni Mr. Goldman ang mga masasakit na salita? Nagngangalit si Riley. Pagamanduwag siya at natatakot kay Nolan, sinaktan niya si Maisie, at hindi niya kayang masaksihan iyon. Anong tingin mo kay Z? Ikaw naman ang nagmamakaawa na parang pulubi, sa umpisa pa lang, gusto mo siyang pakasalan. At ngayong pumayag na siyang pakasalan ka, itinataboy mo na siya nang wala man lang maayos na paliwanag. Malamig nang umuso si Nolan. Ang dugo sa kanyang bibig ay napakasigla na tila kakaiba sa kanyang maputlang mukha. Ang kaibahan ay nagmukha siyang vampira sa ilalim ng madilim na kalangitan, mukhang madilim at malamig. Pagod na akong makipaglaro sa kanya. May problema ka ba dyan? Kabanata 466. Nolan, ikaw, gusto siyang sugurin ni Luis at bugbugin, ngunit pinipigilan siya ni Riley, at hindi niya magawang itulak siya palayo. Si Luis ay bihirang magalit at hindi kailanman nakipag-away sa isang tao nang walang wastong dahilan, ngunit si Nolan ay tumawid sa isang linya. Tama na yan. Si Maisie ay mukhang kalmado bilang isang estatwa, ang kanyang ekspresyon ay imposibleng basahin. Ang kanyang mga daliri ay kulot, nanlamig, at nanginginig. Tumingin siya kay Nolan, ang kanyang mga mata sa wakas ay nagiging pula, at ang mga luha ay halos tumulo mula sa mga ito. Gayunpaman, hindi tumitingin sa kanya si Nolan. Hindi siya nang ahas. Nolan, ano ang magagawa mo sa akin kung pipiliin kong hindi ituloy ang diborsyo? Oo, nawala na ang dignidad niya, pero gusto pa rin niyang iligtas ang kanilang relasyon. Umatras siya ng isang hakbang ngunit hindi niya tinanggap ang hiwalayan. Hindi siya aalis kahit itaboy siya nito. Paano siya maniniwala na ang lalaking nagbuwis ng kanyang buhay para protektahan siya sa Stoslow ay hindi na siya mahal o napagod na siya sa kanya? Maisie, hindi mo ba siya narinig? Ang pakikipaghiwalay sa kanya ay ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Nagtadyas ang ngipin ni Luis. He had treated her as his sister ever since she admitted that he is her cousin. Noong gusto niyang makasama si Nolan, kahit lolo niya si Hernandez, hindi siya pinagsalitaan ng masama at hindi man lang naisip ang hilingin na maghiwalay sila.
Gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang narinig at nakita. Kung hindi siya ma-appreciate ni Nolan, gagawin ng mga Lucas at Hernandez. Nasa side ni Luis si Riley dahil may sense ang sinabi niya. Kung gusto niya ng hiwalayan, dapat hindi ka na nagbubulag-bulagan. Dapat umalis na tayo. Maraming isda sa dagat. Nakita nila kung paano si Nolan. Pagod. Nagpaplanong ibigay siya sa ibang lalaki pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Paano masasabi ng isang tao ang ganoong bagay? Kung alam niya lang na mangyayari iyon, dapat ay si Z na lang ang pinag-ayos niya sa pinsan niya. Isa pa, iyon ang unang beses na nakita niyang ganoon si Z. Kung noon pa man ay hindi na siya magdadalawang isip. Ang pag-ibig ay bulag at gagawing mawala ang mga tao sa kanilang sarili, at si Maisie ay isa pang biktima nito. Ngunit hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan ni Maisie at Nolan. Malungkot na ngumiti si Maisie. Gusto ko rin maging malupit tulad niya, pero gusto kong malaman. Tumingin siya sa kanya, nanginginig. Nolan, nananatili pa rin ba ang sinabi mo kanina? Sinabi niya na walang makakapaghiwalay sa kanila maliban kung siya ay mamatay. Sinabi niya na ang tanging babae na mapapangasawa niya ay si Maisie. Sinabi niya na magkakaroon sila ng kasal na magpapainggit sa bawat socialite sa Baseburg. At bilang kapalit, sinabi niyang hindi niya ito iiwan. Ngunit nananatili pa rin ba ang lahat ng iyon? Ang mga labi ni Nolan ay idiniin sa isang manipis at matigas na linya. Umaasa siyang may makikita siyang pag-aatubili sa mga mata nito, ngunit hindi niya ginawa. Naikuyom niya ang kanyang panganang ang kanyang malalalim na mata ay bumagsak sa kanyang manipis ngunit malakas na magandang mukha at sinabing, I guess we have to do it by law. Alam mo hindi ako natalo sa isang kaso sa korte. Maisie, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Nadurog ang puso niya nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya ito susubukang iligtas at mas gugustuhin niyang gamitin ang batas para wakasan ang kasal na ito. Nolan, gusto mo ba talagang gawin iyon? Ito ba ang gusto niya? Walang sinabi si Nolan. Pinuksan niya ang pinto ng kotse niya at tumayo roon ng ilang sandali bago sumagot, wala na masyadong oras na natitira para pag-isipan ito. Kabanata 467. Walang masyadong oras na natitira. Sumara ang pinto, at ang itim na sasakyan ay umalis, nawala sa madilim na gabi. Tumayo si Maisie sa pwesto. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, ang mga luhang lumabo sa kanyang paningin ay bumagsak sa kanyang sapatos at tumalsik na parang bulaklak na namumukadkad. Tumakbo si Riley sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Maisie, bakit ayaw mong bumitaw samantalang siya ay bumitaw, hindi mo maiintindihan. Pinutol siya ni Maisie, ang mga ilaw ay naghagis ng mahabang anino at nagpapakita ng kanyang malungkot na silweta. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya sa mahinang boses, ihatid mo ako sa Vanderbilt Manor, please. Hindi na siya tumangala. Sandali siyang tinitigan ni Helios at sinabing, kukunin ko ang sasakyan. Tahimik lang si Maisie sa likod. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagpasalamat kay Helios, at bumaba ng kotse nang hindi lumilingon nang makarating sila sa Vanderbilt Manor. Pinanood siya ni Helios na naglalakad papunta sa pinto. Malalim ang iniisip niya habang nakakunot ang noo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe. Samantala, sa Goldman Mansion, pumasok si Nolan sa kwarto at agad na dumura ng dugo. Ay nalalayan niya ang sarili sa rehas ng hagdan at umubo. Napakapit siya sa rehas kaya nagsilabasan ang mga ugat sa likod ng kamay niya. I'm sorry, Zay. Namula ang mata niya. Ang pagkawasak ay nagpaubo sa kanya ng ilang marahas na pag-ubo. Nagulat si Alfred nang buksan niya ang ilaw at bumaba ng hagdan. Nagmamadaling dinala ni Quincy ang isang doktor sa mansyon. Pumasok ang doktor sa kwarto habang nakatayo sa labas sina Quincy at Alfred. Pumunta ba siya sa labas? Napakunot ang noo ni Quincy nang makita ang kalagayan ni Nolan. Hindi pa rin nila maipalam sa mga tao na nahawa siya ng virus dahil magdudulot ito ng panik. Sinabi ng doktor na siya ay nasa yugto na pagkatapos ng panahon ng pagpapapisa ng itlog, at magkakaroon siya ng lagnat ng ilang araw. Ang gamot para mapawi ang lagnat at trangkaso ay hindi nakatulong. Ang tanging magagawa niya ay ang sumakay dito. Tumanggaw si Alfred. Oo, lumabas siya at mas lumala nang bumalik siya. Nag-aalala siyang tumingin sa silid, may sakit ba siya? Hindi sigurado si Quincy kung dapat niyang sagutin iyon. Ito ay talagang isang sakit. Tumingin siya kay Nolan, na nakahiga sa kama at tinitingnan ng doktor, sa pag-aakalang pinuntahan niya si Maisie. Naputol ng phone niya ang mga iniisip niya. Nakita niyang tumatawag si Titus at agad na tumabi para sagutin ito. Ang flight ko ay lalapag sa umaga. Kumusta si Nolan?
Nag-alinlangan si Quincy nang marinig na nagmamadaling bumalik si Titus. Hindi masyadong maganda. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. After a long time, alagaan mo siya. Mag-uusap pa tayo pagbalik ko. Buong gabing hindi makatulog si Maisie. Pagbaba niya para mag-almusal sa umaga, mukha siyang namumutla at pagod. Kitang-kita ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata, habang siya ay mukhang depressed at heartbroken. Magpahinga ka muna at magbakasyon kung hindi mo na kaya. Tinalhan siya ni Stephen ng isang mangkok ng sopas. Hindi mo maaaring patuloy na gawin ito. Magkakasakit ka. Tumanggaw lang si Maisie. Uminom siya ng ilang higop ng sopas ngunit hindi siya nakaramdam ng gutom. Nawalan siya ng gana kamakailan. Tumangala siya, kukuha ako ng mag-uuwi sa mga bata sa susunod na mga araw. Ngumiti siya ng pilit. Ayokong makita nila akong ganito. Pumayag naman si Stephen. Nagpadala siya ng mensahe kay Kennedy para ipaalam sa kanya na hindi na siya pupunta sa opisina sa susunod na mga araw. Pumunta siya sa kafe kung saan nagtatrabaho si Riley. Pinagtimpla siya ni Riley ng kape at umupo sa upuan sa tapat niya. Kung magnankasyon ka, isama mo ako. Pwede akong maging kasama mo. Kabanata 468. Kailangan mong magtrabaho, di ba? Sai, pwede akong mag-apply ng time off. Hindi lang ako sisahad ng ilang araw. Ikanaway ni Riley ang braso niya. Kinuha ni Maisie ang kape, humigop, at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Agad niyang ibinaba ang tasa at nagmamadaling pumunta sa washroom. Tumayo si Riley. Nagmamadaling pumunta si Maisie sa washroom at pumasok sa isa sa mga stall. Nagsimula siyang samuka nang ibinuka niya ang takip. Okay ka lang. Nakatayo sa labas si Riley. Nang makita niyang nasusuka siya, mukhang nagulat siya. Ikaw ba? Tumiretso ang isip niya doon. Agad namang natigilan si Maisie. Siya ay nakaramdam ng pagkahilo, walang gana, at ang kanyang regla ay nahuli. Hindi pwede. Namula si Maisie at lumabas na nakahawak ang kamay sa tiyan, mukhang mas mapatla. Nag-aalala si Riley. Gusto mo bang samahan kita sa ospital para magpa-check up? Hindi naman tumutol si Maisie. Paano kung talagang buntis siya? Ano ang dapat niyang gawin? Nais ni Nolan na makipaghiwalay, kaya ano ang mangyayari sa bata? Tinala ni Riley si Maisie sa ospital para sa kanyang check-up. Tinagtagal, ang mga resulta ay ayon sa kanilang hinala. Si Maisie ay buntis, inilagay ng doktor ang ulat sa mesa at ipinasok ang mga detalye sa computer. 5 linggo kang buntis, mag-ingat sa iyong paligid at siguraduhing manatiling positibo. Ang sobrang pagkabalisa ay maaaring maging sanhi ng miscarriage. Iwasang matulog sa iisang kwarto. Nanginginig ang kamay ni Maisie na nasa tiyan niya. Kinuha niya ang ulat, tumayo, nagpasalamat sa doktor, at lumabas. Sumunod si Riley sa kanya, naaawa. Humihingi si Mr. Goldman ng diborsyo, ngunit ngayon ay buntis ka. Iyon ay isang biro. Malungkot nang umiti si Maisie. Oo nga. Right when they were getting a divorce, nabuntis siya. Kung alam ni Nolan na buntis siya, ititigil ba niya ang hiwalayan? Nang makarating si Maisie sa bulwagan ng ospital, ang balita ay na-broadcast sa screen sa dingding. Nakakagulat na pag-unlad. Tinapos ni na Mr. Nolan Goldman at Miss Maisie Vanderbilt ang kanilang kasal at nasa proseso ng diborsyo. Lumiit ang mga talukap ni Maisie, kumupas ang pula ng kanyang mga labi, at gumapang ang lamig sa kanyang mga paa. Inanunsyo ang kanilang diborsyo, kinukulit siya ni Nolan. Nalaglag ang panga ni Riley, at may gustong sabihin, ngunit nakita niyang nagmamadaling lumabas si Maisie. Nagulat si Riley at agad siyang sinundan. Sumakay si Maisie sa taxi at umalis. Masyadong malayo si Riley. Nagsimula siyang magpanik, ngunit may pumasok na ideya sa kanyang isipan, kaya kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Helios. Tumingin si Maisie sa bintana ng taxi, at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang pag-iyak, malabo lang ang tanawin sa labas. Ilang beses siyang tinawagan ni Riley, ngunit hindi niya kinuha. Gusto niyang makapunta sa mansyon ng Goldman at makita si Nolan. Hindi siya makapaniwala na magiging ganito siya kalupit. Nagdilim ang langit at nagsimulang mabuo ang maitim na ulap sa itaas. Pagdating ng sasakyan sa Goldman Mansion, tumalon si Maisie sa kotse at tumakbo papasok ng hindi lumilingon. Ngunit nang makarating siya sa mga pintuan, ang mga bantay ay nakatayo sa labas at walang magawang nagsabi, "Ma'am, pasensya na po, pero, hindi kayo makakapasok. Gusto kong makita si Nolan. Umalis ka sa dinadaanan ko."
Itinulak sila ni Maisie, at hinaranggan siya ng dalawa ng mapagtanto nilang susugod na siya. Alam kong darating ka, sabi ng isang boses. Lumakad si Titus na may stoic na ekspresyon. Ayaw ka nang makita ni Nolan. Umalis ka na, hiwalay na kayo, tapos na. Kabanata 469. Hindi siya hihingi ng diborsyo ng walang dahilan. Halatang masama ang loob ni Maisie, namumula ang mata. Elder Master Goldman, nakikiusap ako, hayaan mo akong makita siya. Naikuyom ni Titus ang kanyang panga, ngunit nanatili ang kanyang ekspresyon. Nagpasya siya sa hiwalayan. Bakit mo pa siya ginugulo? Hindi mo ba naisip na naisangkot mo na siya sa maraming kaguluhan? Hindi namin hahabulin ang mga karapatan sa mga bata, at binigyan ka pa ni Nolan ng ilan sa kanyang mga shares. Hindi pa ba sapat yon? Namutla ang malamig na mga daliri ni Maisie. Iyon ba ang gusto niya? Hindi, nanginginig ang boses niya. Gusto ko lang ng closure. Naikuyom ni Titus ang kanyang kamao na nakahawak sa kanyang likuran. Nang maalala niya ang pinagdaanan ng apo, nanlamig ang mga mata nito. Closure, hindi ako pumayag na magkasama kayo. Hiniling ko sa kanya ang hiwalayan. Hindi ka sapat para sa kanya. Kung si Nolan ay hindi maaaring maging matatag, siya ang magiging masamang tao, na naghiwalay sa kanila. Nagngangalit siya at sinabing, Maisie, kung talagang nagmamalasakit ka kay Nolan, tanggapin mo ang hiwalayan. Binigyan ka namin ng sapat na panahon. Kung ito mapupunta sa korte at pilitin ka naming tapusin ang kasal ayon sa batas, malalagay ka sa isang mahirap na sitwasyon. At saka, nangako si Nolan sa akin na wala na siyang gagawin pa sa iyo pagkatapos nito. You can hate me, pero hindi ko na kayang makitang masaktan ulit ang apo ko. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa iyong mga anak, ngunit ikaw at si Nolan ay hindi kailanman maaari pa. Bakit hindi mo kayang bumitaw kung bumitaw na siya? Bumitaw. Ngumiti ng malungkot ng ngiti si Maisie. Pakiramdam niya ay nahati ito sa kalahati, walang laman at masakit. Elder Master Goldman, kahit papaano, hayaan mo akong makita siya. Hindi kanya makikita. Umalis ka na. He waved his arm dismissively at tumalikod para pumasok sa mansyon nang hindi man lang siya pinayagang makita si Nolan. Tumingin si Maisie habang nakasara ang pinto pero hindi umaalis. Nagkatinginan ang dalawang guard at sinabi sa kanya, Miss Vanderbilt, umalis ka na. Pinago pa nila ang paraan ng pagtawag sa kanya. Hindi kumikibo si Maisie. Walang sinabi ang gwardya bagkus ay umalis na lamang ito. Iniisip ay aalis na rin siya pagkatapos ng ilang sandali. Tumayo si Quincy sa tabi ng bintana at malungkot na tumingin sa ibaba habang nakaramdam ng sakit. Lumingon siya para tingnan ang lalaking nilalagnat sa kama. Paano siya makikita ni Nolan sa ganitong estado? Nagsimulang bumuhos ang ulan pagkatapos niyang tumayo ng matagal. Natakpan ng tunog ng ulan ang anumang ingay sa lugar, ang malamig na tubig ulan ay bumabasa sa kanyang mukha at nakikihalo sa kanyang mga luha. Pinalot siya ng malakas na lamig ng ulan habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang kamao, walang balak umalis. Umupo si Titus sa upuan sa tabi ng kama at ipinikit ang mga mata, nakakross ang mga kamay sa mga binti. Lumapit sa kanya si Quincy. Elder Master Goldman, si Miss Vanderbilt ay hindi pa rin umaalis. Dahan-daang binuksan ni Titus ang kanyang mga mata, ano naman kung hindi pa siya umalis? Mahaharap kaya siya ni Nolan ng ganito? Ibinaba ni Quincy ang kanyang ulo. Kung gusto niyang maghintay, hayaan mo siyang maghintay. Hindi lamambat si Titus, aalis siya kapag tapos na siya. Kumunat ang noo ni Quincy. Dapat ay magpadala siya ng mensahe kay Cherry para pumunta ito at kunin si Maisie. Sa ulan, dumidilat ang mga mata ni Maisie, hindi na mainit ang katawan. Kanina pa niya hinihintay na magpakita si Nolan, ngunit hindi niya ginawa. Bakit, Nolan? Bakit kailangan mong maging malupit? Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, at sumandal siya dahil mabigat ang kanyang ulo. Nang umiikot na ang ulo ni Maisie, may humawak sa kanyang balikat at nahulog siya sa mga bisig nito. Nawalan siya ng malay bago niya makita kung sino iyon. Kabanata 470. Ang pamilyar na amoy ng mga medical na disinfectant ang nagpamulat ng mga mata ni Maisie. Ang tanging nakikita niya ay ang puting kisame. Gising ka na, Zay. Nakangiting tanong ni Riley nang makita siya. Nasa kwarto din sina Stephen at Cherry. Matapos mawala ng malay, narinig niyang sinabi ni Cherry na ipinadala si Maisie sa ospital at nagmamadaling pumunta at nag-aalala. Zay, sabi ng doktor kailangan mong magpahinga ng maayos. Ikaw ay buntis at muntik ng mag-miscarriage dahil sa sobrang pagkabalisa mo. Natigilan si Maisie.
Pinasadahan niya ng kamay ang kanyang tiyan at medyo nakonsensya dahil muntik na niyang ilagay sa panganib ang bata. Mahina niyang sinabi, "Sino ang nagdala sa akin dito?" Naalala niyang may nakita siyang tao bago siya nawala ng malay. Napaawang ang labi ni Riley, alam niyang may inaasahan siya. "Ang pinsan ko." Tinawagan siya ng assistant niya. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi habang kumukurap. Tinulangga siya ni Cherry nang makitang sinusubukan niyang umupo. Kung hindi sinabi sa kanya ng kanyang kapatid, hindi niya malalaman, at buntis si Maisie. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinahon niyang sinabi, "Pwede ba kayong umalis, please? Gusto kong mapag-isa kahit saglit." Nag-alinlangan si Cherry, ngunit hinaliw siya ni Riley, "Sige, aalis muna kami. Magpahinga ka ng mabuti." Tumanggaw rin si Stephen. Samaan daw si Maisie sa headboard nang makaalis sila at tumingin sa ulan. Patay na ang mga mata niya. Sa Goldman Mansion. "Ano, si Miss Vanderbilt ay buntis." Sinagot ni Quincy ang tawag ni Cherry at nabigla sa balita. Bakit siya buntis noong panahong iyon? Tumingin si Quincy sa silid ngunit hindi makapagdesisyon. Hintayin na lang niya itong magising. Pumasok si Titus. Anong nangyayari? Napahinto si Quincy, hindi sigurado kung sasabihin niya sa kanya. Tumawag si Cherry. Parang naiinip si Titus. Di ba kasama ni Maisie yung babaeng yon? Ano ang alalahanin? Ano ang dapat nilang ikabahala? Mayroon bang nangyari sa kanya? Kung ikukumpara sa hirap na dinaranas ng apo, hindi naman malaking problema ang pagkahimatay ni Maisie sa ulan. Pumasok siya sa kwarto habang ibinaba ni Quincy ang telepono at sumunod sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, biglang sinabi ni Titus, "Maghanap ka ng oras para mapirmahan ni Maisie ang mga papeles ng diborsyo." Pero ano? Lumingon si Titus para tignan siya. "Inilabas ko na ang balita. Gusto mo bang magtagal pa ito?" Kapag nagising si Nolan, hindi na ito matatapos. Malamig ang boses niya. Kung hindi niya kayang bumitaw, kailangan kong tulungan siyang matapos ito. Natahimik si Quincy. Alam niyang ginagawa ito ni Nolan para pilitin si Maisie na pirmahan ang mga papeles. Ngunit kung tumanggi si Maisie, walang paraan na mapipilitin niya ito sa isang sulok. Sinusubukan lang ni Nolan na paalisan siya ng kusang loob. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Titus ng tawag mula sa kanyang anak na si Nicholas. Malamang ay nakita na niya ang balita. Makalipas ang 3 araw, nakatayo si Maisie sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga taong dumadaan. Pagkatapos ng ulan noong nakaraang araw, mahalumigmig ang hangin na may amoy ng sariwang damo at lupa. Nagdala si Cherry ng pagkain, binuksan ang pinto, at nagulat. "Bakit ka wala sa kama?" Tumingin sa likod si Maisie. "Gusto ko lang iunat ang aking mga paa." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Kailan ako maaaring ma-discharge?" 3 araw nang nasa ospital si Maisie at naiinip na siya. Nag-aalala rin siya sa mga bata at hindi niya hinayaang sabihin sa kanila ng kanyang ama o ni Cherry ang tungkol sa pananatili niya sa ospital.